Hello there, Capricorn sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of May for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please don't forget to subscribe. Please don't forget to check your other placement, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay, Capricorn. Ano yung pwede mangyari this month of May? Love reading for Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn Sun, Capricorn Moon, Capricorn Rising, Ascendant, Venus, and Capricorn. Sa inyo to. So, let's see. Ano yung nangyayari ngayon sa relationship ninyo, sa marriage ninyo, sa situationship ninyo, sa commitment ninyo? Capricorn, I will going to pull an oracle card. Your person's heart's hidden secret. What is your person's heart's hidden secret? There you go. Silence. Frozen. No words. Stone walled. Your person is silence. So, might be this person gave you silent treatment. Or ghost you. So, ghosted you. So, on your side, tignan natin. We're going to pull an Island Time Wellness Oracle card for situation sa side mo. The Runner. Runner in codependent relationship. Fear of intimacy. Listening to ego. Okay. So, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. I couldn't let you get close to me. Kaya nga silent siya, hindi ka pwedeng lumapit sa akin. I cannot. Let's see why. What happened? Anong meron dito? Or baka tinatry ka niyang kontakin, tinatry ka niyang kausapin, kaya lang hindi nga, I couldn't let you get close to me kasi nga you are the runner. Siguro lagi kang tumatahimik, lagi kang nawawala, lagi kang ganon. Kaya siguro yun feeling niya dito. There is a possibility this is not your person. Might be this is your person's feeling that the situation is frozen. The situation is in silence. No stone, because ikaw, Capricorn, might be gave this person a silent treatment. Kaya nga sabi niya, kahit anong gagawin ko, I couldn't let you get close to me. Why? Kasi siguro lumalayo ka. Sa every time na may problema kayo, there's a possibility, Capricorn, na tumatahimik ka, nanggo-ghost ka, or you are giving this person silent treatment kaya hindi ka niya ma-reach out. So, yun yung sigurong nangyayari din sa inyo ngayon. Isa kasi sa sakit sa mga earth signs yan eh. Yung silent treatment. What is happening right now? Let's see. Capricorn. Someone is missing you. Might be your person is missing you right now. And ikaw naman ngayon is like, could be, you are trying to rebuild yourself. Trying to move on from this. Pero your person, namimiss ka niya. Kaya nga, I couldn't let you get close to me. Namimiss na kita. Might be you ended the cycle. Siguro minsan nagkaroon din kayo ng masaya, masagana, kompletong pagmamahalan, relasyon.
And sobra din focus. Sobra nakafocus in rebuilding your relationship. Then suddenly, ito yung nangyari sa inyo. This person still really want you to come back. Might be ikaw yung nag-end ng cycle na to. You cut off the cycle and walk away to have changes in your life to be the high priestess. So there's a possibility might you have Taurus or Libra in your chart. Okay, check your placements. Feeling ko nagkaroon ata kasi talaga dito ng parang secret itong person na to. Lihim. Tapos, nalaman mo siguro. Naipit sa sitwasyon. Could be naglihim siya. Until sa naramdaman mo yon, siguro nalaman mo to. Kaya nangyari to sa inyo. So, ano ba yung secret? Ano ba yung nangyari? Anong meron? Anong ginawa ng person mo? Okay. Hindi kayo nagkaunawaan na dalawa. Biglang parang nagkaroon kayo ng mabigat na problema. Clarity. Kaya meron ditong decision talaga. Humantong kayo sa point na might be ikaw siguro to, Capricorn, na parang gusto mo munang magpahinga. Gusto mo munang magkaroon ng peace of mind, na stress ka sa mga nangyari. Kasi parang nagkaroon ata talaga ng clarity dito of could be cheating. Kasi parang nagloko yung asawa mo dito. Sobrang bumigat yung sitwasyon ninyo. And honestly, nakikita ko din kasi dito may pagsisisi din naman sa kanya dito eh. Kasi nagkaroon ata doon ng option. Kaya nung nagkaroon ng option, biglang nagkaroon ng parang pagbabago sa kanya. And nung nagkaroon na ng pagbabago, parang miso lang on your part. Nagtaka ka, bakit nagbago? So, ayaw pa naman yan ni Capricorn, yung may nagbabago. So, nagtaka ka din, yun na siguro nalaman mo na kaya pala. Karoon kasi ata ng clarity sa'yo dito, kaya din nag-away kayo, bumigat yung sitwasyon. So, ikaw hanggang sa tumahimik ka dito talaga. So, ano ba yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Mahal ka pa rin niya. Gusto niya pa rin na mag-usap kayong dalawa. Tsaka gusto niya pa din na gumawa ng way para kausapin ka. Gusto niya this time na magpaka-matured na kausapin ka. Kumbaga, parang feeling niya responsible ka niya. Responsibility ka niya. Kumbaga, ayaw niya may mangyari sa'yo. Kaya nga sinasabi niya dito na I couldn't let you get close to me. Kasi ikaw yung umiiwas, ikaw yung nawawala. Kaya nakakaramdam siya ngayon ng silence from you. And meron talaga siyang feeling, naintindihan niya naman yung kasi sobra kang nasaktan sa mga nangyari. So, parang gusto niya this time, parang gusto niyang gumawa ng effort. Nag-away kasi talaga siguro kayo nito eh. Tapos, sobrang bigat na away. Until sa nasaktan ka talaga dito. Hanggang sa ikaw na lang mismo you ghosted this person. Umalis ka, tumahimik ka. Hindi ka na nakipag-usap sa kanya. So, ano ba yung naramdaman mo dito? You might also be dealing with Aquarius. Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Mahal mo pa naman talaga siya, Capricorn. And gusto mo pa din naman na, gusto mo na mag-effort pa din siya talaga na bumalik sa'yo. Hindi naman ibig sabihin nung
itong pagtahimik mo, itong binigyan mo siya ng silent treatment, hindi ibig sabihin na hindi ka nababalik. Gusto mo lang talaga na maramdaman niya kung gaano kaka-importante sa kanya. Yun. Pero gusto niya din na part of that, gusto niya din na magbago. Ay, gusto mo din na magbago siya. Gusto mo na din na magkaroon kayo ng changes. And gusto mo patunayan niya sa'yo na ikaw yung pipiliin niya. Ikaw yung hahanap-hanapin niya. Kasi, ikaw to you are Capricorn. So, kaya mo pa naman magpatawa dito, Capricorn. Nag-aantay ka lang talaga ng right timing, right sign from this person to come back to you. To tell you na magbago na siya at ikaw yung pipiliin niya at ikaw yung mahal niya at ayusin ang lahat ng to. Patawarin mo pa din talaga to, Capricorn. Kasi yun yung feeling mo dito. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari this month of May? Okay, I can see Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Leo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung pwedeng mangyari this month of May sa sitwasyon na meron kayo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus? Wait lang. Ito, not this one. Na ano siya, na mix. Running, ghosting, disappearing, invisible. Feeling ko hanggang ngayong May hindi kayo mag-uusap nito. Let's see on your part. The runner, running. Mirror, mirroring each other. Self-image. Relationship reflects our wounds. Feeling ko dito, ganito. May PUR, twin flame connection. May twin flame sa inyong dalawa. Connected. And because nga meron na kayong runner and chaser, meron pa kayong mirroring each other, ibig sabihin, ano yung nakikita mo sa kanya, yun din yung nakikita niya sa'yo. Parang yung relationship niyo nagre-reflect lang sa wounds na meron kayo sa isa't isa. So, kaya nga meron ditong silence, tas meron din ditong running. There's a possibility here na may twin flame connection sa inyong dalawa. Ano ba yung gusto niyan sabihin sa'yo? I left you before you could leave me. See? Told you, twin flame connection. So, okay. Itong person na to, diba sabi ko, gusto niya man, siguro nandun na siya sa point na nagtry na siya mag-approach sa'yo, ikaw naman yung lumalayo, ikaw nagiging runner. Kaya nga meron ditong runner in a codependent relationship, afraid or fear of intimacy, listening to ego, ibig sabihin matigas yung ulo mo, na you are like, nakikinig ka sa ego mo. So, matigas, nagmamatigas ka dito. Pero, sa totoo lang, nag-aantay ka lang naman talaga na mag-effort siya ng todo sa'yo. Mag-effort siya. Pakita niya talaga na ikaw pipiliin niya. But sobrang effort yung kailangan mo dito. Willing ka naman siya tanggapin. Siguro ginawa niya na yun. Kaya lang nagmamatigas ka lang din talaga. Kasi may communication dito eh. So, siguro ginawa niya yun. Humingi siya ng tawad sa'yo. Kaya lang, nagmamatigas ka talaga. Kasi nga may clarity talaga dito about could be cheating. And then suddenly, might be this month of May or in the near future. So, parang sa kanya, alis na lang siya. Para kaysa sa in a way na ganito yung nangyayari, tuluyan
tuluyan mo na siyang, tuluyan mo na siyang, parang feeling niya lang, tuluyan ka nang lumayo sa kanya, siya na lang yung lalayo. Parang ganun. So, meron talaga kayo dito mirroring each other. Hindi na lang din to siya nagparamdam sa'yo. Feeling ko, nung time na nagkaroon na kayo ng communication, di ba nagmamatigas ka? Siguro nagsosorry na siya, tapos nagmamatigas ka pa din. Kasi sa'yo naman, gusto mo todong effort lang naman eh. Todong effort. So, nung nakipag-usap na siya sa'yo, syempre may mga ano pa yan eh. Niwala ako sa'yo, ganyan-ganyan. May mga confrontation pa yan, may mga pagtatalo, ganyan. Hindi pa sobrang totally na okay na agad. So, nung napansin niya siguro yun, siya naman yung umalis. Parang siya din yung hindi na nagparamdam. Parang para sa kanya, alis na lang ako kaysa iwan mo na lang din ulit ako. Twin flame connection, ang weird. See? Mirroring each other. Wala din talaga. Feeling ko dito, parang destined kayo na ganito mangyayari sa inyo. Dito kasi, nung time na nag-approach siguro siya sa'yo dito ng parang makipagbalikan, ikaw din yung hindi ka sure about sa decision mo. Pero gusto mo lang, 'di ba sabi ko kanina, gusto mo ng todong effort lang talaga. Pero yung pinapakita mo sa kanya that hindi ako sure, hindi ako makapag-decide. Saka na tignan natin, ganyan-ganyan. Siguro nagkakaroon na kayo ng a little bit communication, pero para dinededma mo siya, minsan binabalik mo sa kanya yung mga nangyari. So, siya naman yung nawala. Kaya sabi niya dito, I left you before you could leave me. So, may feeling ko nga, this is really destiny na mangyari to sa inyo. Etong person na to, mahal ka pa din niya. Ini-stalk ka pa din ito kahit nga hindi siya nagparamdam sa'yo. Ini-stalk ka niya. Siguro chinecheck niya lang kung bakit di ako mapatawad ng agad-agad. Bakit hindi kami magkakaayos ng agad-agad. Chinecheck siya kung anong meron sa'yo. Kasi hindi niya naman ginusto yun eh. Yung I left you before you could leave me. Hindi niya ginusto mangyari yun. Labag sa loob niya yun. Alam niya naman pag si Capricorn kasi sakit talaga din magsalita yan. Prangka-prangka yan eh, magsalita. So, pero itong person na to, may balak pa din siyang bumalik. May balak pa din talaga to siya na gumawa ng action para maayos kayong dalawa. So, ibig sabihin, in this month of May, there is a possibility talaga dito of like totally separation sa inyo, like breakup talaga. Pero one day in the future, babalik pa din siya. Babalik pa rin siya sa'yo na mag-offer na new beginning. Feeling ko ito na yung sinasabi kong twin flame connection sa inyong dalawa kasi you need to learn the lessons. Meron kasi sa inyo dito hiwalay, di ba? Hiwalay, nag-uusap, hiwalay ulit. So, ang twin flame connection, ganun eh. Parang palagi naghiwalay, nagkabalikan, hiwalay na naman, kabalikan. Sometimes maghiwalay matagal bago magkabalikan. Kasi kailangan ninyong ma-learn yung lessons ninyo individually na dapat matuto din kayo as one soul. Matuto kayong mag-learn ng mistakes and lessons ninyo ng kayo lang, ng mag-isa, kumbaga, kahit malayo kayo sa isa't isa. So, ang maganda lang kasi dito, itong person na to, babalik pa siya. Babalik siya siguro in a way dahil nga mahal ka niya. May mga twin flame connection kasi na there's a possibility na pag nagkalayo, natuto sa lesson sila, hindi na bumabalik, nag-i-stay na doon, nagpapatuloy na. Ibig sabihin na learn niya na yung lessons. Kumbaga, hindi niya na kailangan yung yung ka-twin flame niya to be there for him or her to learn from that lesson or to have another trial or test para
to learn from his lesson or her lesson. So, kumbaga, natuto na siya, nagpatuloy na siya. So, may mga twin flame talaga na hindi na nagkakabalikan but still connected to each other. So, ganun yung different ng twin flame tsaka ng soulmate. So, eto naman dito, there's a possibility, itong person na to, may pagbabalikan pang mangyayari talaga. Or babalik pa tong person na to. Mag-uusap pa talaga kayo nito. And baka magkakabalikan pa kayo nitong person na to. Kasi mag-o-offer pa din siya ng new beginning. But then, when you are a twin flame connection kasi, yung tension nandyan sa inyo. Hindi pwedeng walang tension. Hindi pwedeng twin flame connection, kayo magkasama kayo maging forever na kayong happy or whatever. Pag after the lessons learned, matagal naghiwalay, nagkabalikan, okay na forever ng happy. Hindi. Ibig sabihin nun, may mga lessons pa talaga kayo na kailangan i-learn. So, may mga tension pa dito sa relationship ninyo. Kailangan na kakayanin nyo. Maganda kasi dito sa inyo, Capricorn. Hindi basta-basta gumigive up si Capricorn sa isang relasyon. Pangit lang. Hindi siya nakakalimot ng mga nangyari. So, yun nagbibigay ng tension talaga sa relasyon ninyo or magbibigay ng tension sa relasyon ninyo in the future, Capricorn. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.